Ang dating bukas na bansang Dragon ay biglang nag-anunsyo na isasara nito ang bansa. At itinigil ang lahat ng kasalukuyang proyektong pang-imprastruktura. Ginamit ang buong lakas ng bansa para magtayo ng 34 na lungsod na bakal. Kasabay nito, agarang nag-recruit ng 8 milyong sundalo. At pumasok sa pinakamataas na antas ng kahandaan sa digmaan. Nang may anunsyo ang balitang ito, agad itong nagdulot ng pandaigdigang kaguluhan. Ngunit hindi nila mahulaan ang tunay na intensyon ng bansang Dragon. Ang tanging nagawa nila ay magprotesta habang nagsasagawa ng mga pag-atake sa pampublikong opinyon. Sa isang iglap, kumalat ang balitang nabaliw na ang mga taga-bansang Dragon. Ito ang naging nag-iisang mainit na paksa sa Blue Star. Ngunit sa kabila ng mga pagdududa at pagharang mula sa labas, binago ng bansang Dragon ang dati nitong mabait na pakikitungo. Diretsahan nitong isinara ang bansa. Ito'y dahil biglang nalaman ng bansang Dragon na pagkalipas ng isang linggo, darating na ang mythical era. Sa panahong iyon, hindi mabilang na mga lahi mula sa ibang mundo ang darating sa Blue Star. At ang nakakagimbal na impormasyong ito ay nagmula pala sa isang text message sa cellphone ko. Malinaw na nakasulat sa mensahe. Makatanggap ng access bago pa man dumating ang mythical era sa Blue Star. Ang nag-iisang beta test slot. Mag-top up lang ng 648 sa unang pagkakataon para makakuha ng legendary class. Ano tong biglang lumabas? Walang pag-aalinlangan kung pinindot ang delete. Pero kusa itong nag-download ng laro sa cellphone ko. Halos mamanhid na ang daliri ko sa kakapindot. Pero wala pa ring nangyayari. Noong akma ko na sanang i-restart ang cellphone, biglang may isang maringal na musikang tumunog mula rito. Kasunod nito, iba't ibang pambihirang halimaw ang lumitaw sa harapan ko. Natulala ako sa sobrang pagiging makatotohanan ng mga imahe. Kagalang-galang na beta player. Binabati ka namin, na-activate mo na ang iyong beta access. Ang larong ito ay kusang nilikha ng Heavenly Daw Consciousness ng mythical era. Ito ang Heavenly Daw Consciousness, na nagbibigay sa Blue Star ng isang pagkakataon para sa muling pagsilang. Darating ang mythical era sa loob ng isang linggo. Pagkalipas ng isang linggo, babawiin na ang beta access. At ang laro ay tuluyan na ring magsasara. Ang mga abilidad ng karakter ng manlalaro sa loob ng laro ay 100% ililipat sa katawan ng manlalaro sa totoong buhay. Bawat araw, 10% lang ng base stats ng karakter ang matatanggap. Hanggang sa pagdating ng mythical era pagkalipas ng isang linggo. Saka pa lamang makukuha ang kabuuan nito, model. Ang sunod-sunod na paalalang ito ay nagdulot sa akin ng pagtataka at pag-aalinlangan. Huwag mong sabihing totoo ang larong ito. Kaya naman, naisipan kong subukan at sinimulan ko na ang laro. Ang kwento ng larong ito ay tungkol sa pagsalakay ng mga kakaibang halimaw. Lumalaban ang mga tao sa mga halimaw sa pamamagitan ng pag-awaken ng kanilang mga propesyon. Ang mga propesyon ay nahahati sa 3 kategorya: combat, life, at support. Mula sa pinakamababa hanggang sa pinakamataas, nahahati ito sa common, advanced, rare, at legendary. At ang panghuli ay ang mythical class. Bukod pa riyan, mayroon ding ilang mga natatanging hidden class. Nang matapos kong basahin ang panimula ng laro, biglang nagawa na pala agad ang karakter ko. Ginamit ang sarili kong itsura at pangalan bilang karakter. Dahil dito, mas lalo akong naniwala na totoo ang laro. Kaya sinunod ko ang mga direksyon. Naghanda na akong bumunot ng propesyon. Ang benepisyong ito ay para lamang sa mga closed beta player. Ang mga tao sa totoong mundo ay maaari lamang mag-awaken gamit ang isang awakening stone. At kapag nakapili na ng propesyon, ang props yung iyon ay makakasama ng manlalaro habang buhay. Halatang mas naging maingat ako. Ang unang bunot sa class pool ay libre. Pagkatapos nito, kakailanganin mo na ng mythical coins o mga game package. Agad kong pinindot ang libreng bunot. Tutal, hanggat hindi ko ito binabind, pwede akong bumunot ng bumunot. Dahil dito, mayroon akong walang katapusang pagpipilian. Binabati kita, manlalaro, sa pagkakakuha ng isang common class. Isang life type na propesyon. Magkakaroon ka ng napakataas na talento sa pagtatanim ng mga pananim. Gaya ng inaasahan, wala talaga akong swerte. Kung ganoon, mag-top up na lang tayo ng kaunti. Agad kong tiningnan ang top-up shop. Mayroong mahigit sa 10 mga package para sa class draw. Ang mga package na ito, kapag pinagsama-sama, ay may halos 500 pagkakataong bumunot. Sa mga iyon, ang advanced package ay may kasama ring level experience skill. Alinsunod sa prinsipyo na kaunting gastos lang para hindi masakit sa bulsa. Una, kumuha ako ng ilang mga murang package. Sa kabuuan, mayroon akong 70 pagkakataong bumunot. Ngunit, pagkatapos ng 3 minuto,
Sa wakas, naranasan ko na kung ano ang ibig sabihin ng maging malas. Sa 70 pagkakataon, 2 rare class lang ang nakuha ko. At pareho pang support type. Bumili pa ako ng 328 package. Pagkatapos ay tumakbo ako sa banyo para maghugas ng kamay bago muling bumunot. Eto na, eksaktong 80 beses na. At nakakuha pa ng isang legendary class. Tapos pang life skills pa. Nanginginig ako sa galit, noong nawawalan na ako ng pag-asa. Biglang tumugtog ang isang kakaiba at engranding musika. Umislap ang gintong liwanag sa laro. Sa mga huling subok, nakakuha ako ng gold. Binabati kita, manlalaro, sa pagkuha ng mythical class. Maaaring tawagin ang mga espiritu ng mga yumaong bayani para makipaglaban. Sa bawat 10 level na itataas, makakapag-summon ka ng isang espiritu. Habang tinitingnan ko ang description ng Spirit Summoner. Matapos ang ilang sandali, nagtiimbagang pa rin ako. At muling pinindot ang draw. Kahit na ang mythical class ang pinakamataas na antas ng class. Pero kahit ang mga ordinaryong tao ay pwedeng makuha ito. Bilang kaisa-isang beta tester ng Blue Star. Kung isang mythical class lang ang kukunin ko. Hindi ba parang ang pangit naman noon? Dapat man lang sana ay isang unique hidden class. Hindi ba't pera lang naman ang katapat niyan? Nang maisip ko to, nagtiimbagang na lang ako. At binili ko na ang lahat ng mga draw package. Pagkatapos, parang sinapian, nagsimula akong mag-draw ng sunod-sunod. Siguro nakita ng langit ang aking sinseridad. Biglang lumitaw sa paningin ko ang makukulay na anino ng mga espada. Binabati kita, manlalaro, sa pagkuha ng nag-iisang hidden class. Chaos Sword Master. Pagkatapos ay bind, makukuha mo ang Chaos Sword Body. Ang pagpatay sa mga kakaibang halimaw ay magbibigay ng dobleng experience. Maaaring ma-awaken ng lahat ng uri ng sword skills. Ang epekto ng mga sword skill ay tataas ng 100%. Ang epekto ng mga talent ng class ay tataas ng 100%. Habang tinitingnan ko ang description, hindi may pinta ang aking tuwa. Sa wakas, nakuha ko rin para sa sarili ko. Kahit na hindi ko alam kung mayroon pang ibang mga hidden class. Na mas malakas pa sa Chaos Sword Master. Pero 10 draw na lang ang natitira sa akin. Makakakuha pa kaya ng mas maganda ang isang malas na tulad ko. Kaya, direkta ko na itong piniling Eibine. Galang-galang na beta tester, Chen Zuan. Binabati ka namin sa iyong pagiging Chaos Sword Master. Nakuha mo ang Chaos Sword Body. At na-awaken ang Space Element Sword Skills. Paalala, sa bawat 10 level na itataas ng class, maaaring ma-awaken ng isang serye ng sword skills. Pagkatapos maabot ang level 50 ng class, maaaring i-develop ang mga class skills sa pamamagitan ng Heavenly Martial Armory. Habang tinitingnan ko ang notification sa aking cellphone. Sa wakas, sinwerte rin ako. Sa unang beses kong mag-awaken ng skill, na-awaken ko kaagad ang malakas na space type. Ginamit ko ang lahat ng experience pills na kasama sa gift pack. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang class panel. Class, Chaos Swordsman. Level, 45. Strength, 1,000, 380. Constitution, 1,000, 840. Spirit, 2,000, 760. Space type, Sky Piercing Sword Slash. Ice type, 10,000 Mile Freeze. Lightning type, Sword of Divine Thunder. Dark type, Dark Prison Annihilation. Ang class talent ay magbubukas pagkatapos ng level 50. Tumango ako ng may kasiyahan. Dahil ang strength, constitution, at spirit ng isang ordinaryong tao ay 10 puntos lang ang pinakamataas. Pero biglang kumalam ang sikmura ko. Malapit nang mag-alas 8 ng gabi. Kaya kinontrol ko ang aking character para mag-farm ng experience sa dungeon. Habang ako naman ay humanap ng makakain. Sa mga oras na ito, hindi ako mapakali. Dahil sa nakalipas na 1 oras, gumastos na ako ng ilang libong piso. Bilang isang hamak na manggagawang kumikita lang ng 8,000 kada buwan. Sobra na ito sa kaya kong gastusin. Kaya hindi na ako nang ahas na mag-top up ulit. Paano kung peke lang pala ito? Ang character ko sa laro ay naka-auto farm sa dungeon. Wala akong magawa sa ngayon. Kaya kinuha kong muli ang cellphone ko. At sinuri ng mabuti ang laro. Ang buong class system ng Mythic Era ay nahahati sa basic 100 levels, King Realm, at True King. Legendary Saint, at Mythic Sovereign. At sa itaas ng Mythic Sovereign, mayroon pang Starry Sky Emperor. Pero ang realm na ito ay naka-gray out. At hindi talaga ito matingnan. Itong Supreme Deluxe Exclusive Gift Pack, may isang awaken ng stone lang sa loob. Kung totoong darating ang Mythical Era, hindi na talaga mataas ang presyong ito.
Sunod, binuksan ko ang bawat gift pack para tingnan ang mga detalye. Nakakainggit talaga ang ilang mga laman nito. Pero sa presyo nito, napaatras ako. Ang lahat ng pinaghirapan kong ipunin. Kulang pa pambili kahit sa pinakamura sa mga gift pack na ito. Pagkatapos kong tingnan ang mga gift pack sa shop, tiningnan ko naman ang libro ng mga kakaibang halimaw. Ang level ng ilang mga kakaibang halimaw, umaabot pa sa antas ng Mythical Monarch. At ang mga kakayahan nila, kakaiba at misteryoso. Para siyang upgraded version ng Classic of Mountains and Seas. Alas 12 na ba? Kagalang-galang na beta tester, Chen Zuan. Binabati ka namin sa pag-abot mo sa level 47 sa unang araw pa lang. Ang iyong tunay na katawan ay makakatanggap ng 10% ng iyong basic attributes. Alam mo, ang attributes ng game character ngayon ay umaabot na sa libo-libo. Ang 10% noon ay katumbas pa rin ng daan-daang attributes. Para sa isang ordinaryong tao, ang tatlong pangunahing attributes ay 10 puntos lang ang pinakamataas. Ang attributes na ito ay sapat na para maging walang kapantay ako sa Blue Star. Biglang nagliwanag ng napakatingkad ang buong kwarto. Sunod-sunod na lumitaw mula sa kawalan ang mga gintong tuldok ng liwanag. At pagkatapos, dumaloy ito sa aking katawan na parang isang malakas na agos. Sa sobrang sarap sa pakiramdam, halos mapasigaw ako. Nararamdaman ko ang unti-unting pagpuno sa aking katawan. Isang malakas na kapangyarihan ang bumuhos sa aking buong pagkatao.